Magandang umaga sa inyo lahat. Hapon man, tanghali o gabi, si Brother Joe ito. Yung pagre-record ko na ito ay kakaiba naman. Ipakikita ko sa inyo na ako'y nagwo-work. At after work, yun, gagawin ko yung normal na gawain sa bahay. At nag-share din ako ng gospel, nagpe-prepare ako ng i-preach ko. But along the road, along the way na ganito na nagdadrive ako, nakaka-observe ako ng maraming mga bagay. Nagagawa ko yun, nagagamit ko as a example din sa mga nakikita ko. Maraming salamat sa inyo mga nagpa-follow at nakikinig. Hindi humalaki yung aking YouTube program. Naglalagay ako ng mga biblical contents sa YouTube. Ganito, magtatrabaho ako para meron akong pangtustos. At kung matatandaan ninyo sa Bible, di ba? Mayroong alagad na nagtanong sa Panginoon, Panginoon, saan ka nakatira? Mababasa niyo sa Bible yon. Either sa book of sa 4 Gospels, mababasa niya. Tinanong siya ng ibang alagad niya. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanila, come. Pinakita ng Panginoon sa Kristo yung tinitirhan niya doon sa Galilee. Hindi na-amaze yung mga alagad. Ibig sabihin, laki pala ng bahay mo. Hindi. Jesus Christ lives a simple life, just like you and me. Kung si Jesus Christ merong, alam niyo, yung mga pan-transportation, halimbawa, camel, donkey, o horse, wala siya nun. Wala siya nun. Hindi tulad natin ngayon na meron tayo, kung may sasakyan ka, tulad ko, meron akong sasakyan. So, siyempre, sa Panginoon sa Kristo, nanghiram nga lang siya ng donkey nung sumakay siya, di ba, sa triumphal entry niya sa Jerusalem. So magtataka tayo bakit maraming mga, alam niyo yung mga pastor ngayon, kaya lagi kong didiin yan bakit sila ang naghahari-harian na sa Pilipinas kahit sa ibang panig ng bansa? Kasi nga tayong mga tao kasi, kayong mga tao, kapag na-brainwash kayo, sabagay ako hindi ako na-brainwash kahit kailan ng mga yon. Kapag na-brainwash na kayo, magbibigay kayo, yung mga pinangtatrabaho nyo, sinusweldo nyo, kinakaltasan kagad yan ng tinatawag na 10% kahit hindi inuutos ni Jesus Christ. Anumang teaching ni Jesus Christ, gagawin ko na tinuro niya. Pero wala ho talaga yung tithes and offering tsaka mga love gifts, tsaka mga pledges Wala ho talaga mga kapatid, wala ho talaga mga kaibigan. Never itinuro ng Panginoon yun kasi wala. Kasi kung tinuro ng Panginoon sa Kristo yon, ituturo ko sa inyo yun Ako pa? Sipin nyo magkakapera ako, yayaman ako dahil doon, pero hindi talaga tinuro. Yung 10% na yon, makikita nyo sa historical na pangyayari doon sa Bible, yung historical events noon, ay yung kay Abraham. Di ba nung nasakop niya, o natalo niya yung mga kalaban niya na bumihag kay Lot na pamangkin niya, di ba? Tapos si Melchizedek, nag-offer siya ng 10% kay Melchizedek. Kasi si Abraham, nung naandun pa siya sa Ur of the Chaldees, yung between Iraq tsaka Kuwait ngayon, doon siya nakatira. So dahil negosyante siya may negosyo sila So alam niyo ibig sabihin ng ng 10%. But 10% ay hindi yan inutos ng Diyos. That was Abraham's na ginawa niyang isang uri ng tradisyon sa mga Hebrew. Yung 10% na sinabi ng Panginoon, kausap niya yung mga Pharisees. Sila yung gumagawa nun. O dapat nga kayo magbigay ng yung 10%, pero yung pipigilan nyo bang tulungan yung mga magulang ng mga miyembro ninyo? Yun ang masama ron
Pero ang tinuro talaga ng Panginoon, kung gusto natin na tayo ay magkaroon ng pagtulong sa mga tao, ay giving alms, 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 limos sa mga tao, sa mga orphans, sa mga widows. Kasi nag-iisa na lang sila sa buhay. Yun ang mga tinutulungan. Hindi yung mga pastor na kalalaki ng katawan, tamad talaga magtrabaho. Gusto lang nila talaga, kada preaching nila sa Sunday service, may nakukuha sila talaga. Sasabihin nila, kasi full-time, tinawag ako ng Diyos na full-time. Asan sa biblical context na pag tinawag ka ng Diyos, dapat full-time? Asan? Sabihin nyo sa mga pastor nyo, sagutin ako. Asan? Asan yon? Kasi kung sinabi ng Diyos yon sa Bible na, I call you full-time, hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ako magtatrabaho. Magpo-full-time na lang ako, pero wala eh. Kaya nga nagtatrabaho si Brother Joe. Ako kaya nga ako nagtatrabaho eh. Dahil para may pang-suporta ako sa sarili ko, sa buhay ko, para mabuhay ako. Pero yung tinasabing na tinawag ako ng Diyos bilang full-time, sinasabi ng mga pastor na tamad, eh wala ho sa Bible noon. Wala ho talaga. Wala ho. As in, wala ho talaga. Si Apostle Peter, pinag-retired siya ng Panginoon sa pangingisda. Retired siya. Fisherman. Sa palagay nyo ba, si Pedro, si Apostle Peter, nung nangangaral na, ay tinuturo niya ba yung tithes and offering? Hindi. Hindi niya tinuturo ho yan. Wala sila tinurong ganyan. Kaya nga, kung tinuro yung tithes and offering, mayaman na si Pedro. Sipin nyo, gumagawa ng himala. Isa pa yung isang pilay doon sa Book of Acts, di ba? Na nanghingi ng limos sa kanya. Akala bibigyan siya. Sabi ni Peter, silver and gold I have none. Wala ako noon, sabi niya. But in the name of the Lord Jesus Christ, walk! And then nakalakad yung lalaki, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Kasi kapag kayo nagbibigay sa mga pastor na yun, o sino mang preacher o sino mang religious leader, nagbibigay kayo ng pera, you're making them rich, you're making them lazy, gluttons, you're making them powerful. Kasi nga, yung perang binigay nyo, gagamitin nila yon sa pagkamal uli ng mga maraming pera. Palalampasin ko lang mo itong yung malalaking truck na ito, lalaki bago ako magsalita. Lalagay ako sa likuran niya. Nakasignal na naman ako. Pagkatapos clear, papasok ako rito. Lalaki nila tatlo sila. Hindi kasi ako nagdadrive between them. Kasi pag nagkaroon ng accident, di para akong sandwich. Para akong pinitpit na lata dyan. Kaya ang ginagawa ko dyan ay pinalalampas ko muna sila. At kapag makakapag-signal na ako, sisignalan ko na to. Yan, tulad yan. Yan. Lilipat na ako sa tinatawag na fast lane din. O kahit hindi na muna. Okay, balik tayo ron. Kapag pinamihasan ninyo, yung mga pastor na yon, nakunin ang lahat ng pera nyo. Kasi sasabihin nila, utos ng Diyos yan, Malakay chapter 5, mga ganun. O sa Book of Malakay, gagamitin na yung Old Testament na sinabi ni Abraham, kahit nga sa Book of Hebrew. Pero wala talaga. Walang inutos sa Panginoon sa Kristo na manghingi ang mga disipulo niya ng tithes and offering. Wala ho talaga. At sabi ng Panginoon, umayo kayo. Kapag tinanggap kayo sa isang lugar, anumang ihain sa inyo ng mga tao, tanggapin kayo, kainin ninyo. Pagkatapos, bigyan nyo sila ng blessing, basbas, at humayo naman ulit kayo sa ibang lugar naman. Ganun sila. Kung ganun ang gagawin natin, ay tunay nga na mga mangangaral lang ang ipadadala ng Diyos. Yung mga yan, pag inalisan nyo sila ng tinatawag na pananalapi na ganyan, na kukuha nila sa tithes and offering, yung mga yan, hindi mangangaral na yan.
hindi na. Kasi nga wala silang mapapakinabangan. Hindi sila tunay na mangangaral. Kasi hindi nila sasabihin ang salita ng Diyos. Kasi wala silang mapapala. Walang pera na makukuha. So ang tunay na nangangaral sa salita ng Diyos, kahit wala siyang pera, kahit nagugutom siya, nauuhaw siya, walang matulugan, pinapangaral niya ang katotohanan at katuwiran ng Diyos, siya ang tunay na mangangaral. Kung nagtatrabaho siya para sa sarili niya, para maipagtustos niya mabuhay, hindi nang umaasa sa mga mananampalataya, siya ang tunay na mangangaral. Pero kapag ang pastor na pinakikinggan nyo, ang gaganda na ng mga pananamit, mga ganun pa mga kapatid, ito'y bigay sa akin ng Panginoon. Anong bigay? Yung perang pinambili mo dyan ay galing sa mga tao na nagbigay dahil sa iyong panlilinlang ukol sa tithes and offering. Yun ang katotohanan nun. Kaya isipin natin yun. Isipin natin. Ang mga tao na humahanga sa mga preacher na ganon, tandaan ninyo, ay merong daliri ni Satanas na kumukutkot sa mga utak nila para maniwala. Naalala nyo sa ang Panginoon Kristo sinabi kay Peter, Pedro, di ba kumakain na sila ng isda, tilapia, nung nabuhay na baguli ang Panginoon? Nasa dalampasigan na sila sa seashore. Sabi ng Panginoon kay Peter, do you love me more than this? More than dito sa isda na to, sa mga nakakain mo, sa kasaganaan ng mga isda na to? Yes, Lord. Feed my sheep, sabi ng Panginoon. Feed my sheep. Pakanin mo nga aking mga tupa. Pakanin ng salita ng Diyos. Sinabi pa ng Panginoon kay Pedro, at yung mga tupa naman na yun ay hingian mo ng pera. Hindi ho wala ho talaga. Kasi kung inutos ng Panginoon yon, una pa lang buladas o hindi buladas sa tawag na, una pa lang sa pagbabalandra ko ng salita ng Diyos sa YouTube, sasabihin ko kagad yung tithes and offering. Ano ako, hilo? Hindi ako kikita. Nagpapakasayang ako ng oras ko, tsaka panahon, tsaka boses ko. Pero dahil nga hindi tinuturo ng Panginoon bakit ituturo ng mga pastor at preacher na yon ang hindi naman itinuro ng Panginoon? Kasi nga, they're not for the Lord. Hindi sila para sa Panginoon. Meron nga akong kilala pastor na kapangit-pangit. Hindi ako namimintas As in, kapangit-pangit. Pag tumingin ka sa pastor na yon, ang makikita nyo, alam nyo ba yung sanga ng puno? Yung parang kulukulubot na nakagano, parang koma. Ganon ang itsura Ang lakas ng loob niya na sabihin sa isang magandang babae na, will ka ng Panginoon, will you marry me? Isipin nyo, hindi niya pa naman nililigawan. Ako'y nangilabot Hindi ko mo yung isang preacher na nangangaral, humanga ka sa sinabi niya, kasi either siya ay, ang tawag rito, full loaded siya ni Satanas at maaakit ka, ikaw magandang babae ka, mababaw ang pananampalataya mo, humanga ka sa kanya, kasi ang nakikita mo sa kanya siguro yung karisma niya na. Tandaan nyo, ang karisma, it's not from the Lord. It wasn't from the Lord. Ang charismatic na tao ay hindi sa Panginoon yan. Yan po ay satanic. May karisma. Ang karisma kasi, yan ang unang makikita nyo sa mga con arts, sa mga manloloko, yung mga nangi-scam. Yon, karisma. Wala ho akong karisma. Wala kayo makikita sa akin karisma. Magagalit pa nga kayo sa akin sa sinasabi ko Dahil nagsasabi ako ng totoo maaring naiinis kayo. Pero yung i-analyze yung sinasabi ko, ito ba'y pabor sa akin? O pabor lang sa nagsasalita na to? Puro pabor sa inyo. Kaya nga gagawin natin, sa mundong ito, maraming scammer. Merong nangi-scam gamit ang Bible. Tandaan ninyo, kapag ang isang organisasyon o church o preacher
Too good to be true. Ang sinasabi niya, huwag kayong sumunod, huwag kayong maniwala. At ang sinasabi niya, hindi nyo na namamalaya na kinukuha ang anak ng pera, tinuturo na yan tithes and offering na unbiblical. Hindi talaga tinuro ng Panginoon Kristo yan. Kapag sila nakakuha na ng foothold sa inyo, uubusin na ang mga wealth ninyo o pinaghirapan ninyo sa abroad. Imbis na para sa mga anak nyo, ibibigay nyo yung 10% sa isang tao na yon na hindi nyo alam pagkatapos kayo magbigay, ay sa niya tutustusan nyo o gagasosin nyo. Tamad siyang magtrabaho, tamad siyang magbanat ng buto, gusto niya lang magsalita at makapanloko. Tingnan nyo ako magtatrabaho ko, kahit sa Pilipinas no, nagtatrabaho ko. Nagbo-blue torch ako ng mga basket. Ano pa noon, natatandaan ko, 50 cents ang isa. Siyempre, bata pa ako noon. Kahit anong trabaho, pwede. Dito nga sa Amerika, nagpupulot ako ng aluminum cans Tsaka bottled water Pagkatapos kong, pag nakaipon ako, may pambili ako ng pizza. O kaya gasolina. Minsan nakakakuha ako ng nakakaipon ako, umaabot ng $40, $50. Yan, marami yun. Meron nakatagong ron, highway patrol. Nakita ko yung highway patrol kaagad. Ang speed dito dapat 55 lang. Pa-exit na ako. P55 ko. Kasi naka 58 Meron siyang yung scanner. Detector. So yun mga kapatid. Balik tayo ron. Ang tunay na nangangaral ay tinitiis siyang hirap. Wala siyang anumang pakinabang na makukuha sa ginagawa niya. Dahil ang tunay na nangangaral, ang hinihintay niya, yung crown of glory na manggagaling sa Panginoon sa Kristo sa langit pag humarap na siya sa Panginoon. Tulad ko, ganun ang gusto ko na Panginoon, na maging yaman ko na lang ay yaman ko sa kalangitan, hindi dito sa lupa, hindi rito sa libutan. Pero magtatrabaho ko hanggat kaya ko pa, para lang may pangtusto sa sarili ko o sa ibang taong umaasa sa akin. Ganun ang gagawin ko. Pero hindi ako manghihingi sa mga tao. Yung mga tao na yun, kung gusto nila magbigay ng pera o tumulong, alms and yung helping, pag-help sa mga tao, tulungan nila yung mga pulubi sa Pilipinas, yung mga orphan sa mga orphanage, yung mga wala ng mga magulang na bata. Kung gusto nilang tulungan, kung gusto niyo tulungan, ay tulungan ninyo. Kung gusto ninyong bigyan sila ng tulong habang nag-aaral sila, ay tulungan ninyo. Yun ang maganda. O kaya yung mga widows, yung mga matatanda, walang kumakalinga, bisitahin nyo sa mga sa mga orphanage na yon. Tulungan nyo sila, bigyan nyo sila ng mga duster, mga damit. Ayun ang tama. Pero kung bibigyan nyo sa pastor yan, yung luho ng mga anak nila, pamilya nila, asawa nila, pagka magwi-withdraw na sa bangko yan, nakangiti yan, ngiting aso yan. Yung mga yan. Kasi alam ko yung mga likaw ng bitukan nila sila, gahaman talaga sa pera. Yung mga preacher, gahaman sa pera. Yung mga ng tithes and offering. Makikita nyo naman kung sino-sino yung mga nandiyan sa Pilipinas na pinipreach yung tithes and offering, mga gahaman sa pera. Yun nga, mag-ingat tayo mga kapatid. Yung mga pinaghirapan ninyo sa pagtatrabaho, kahit isang singkunduling, huwag nyo silang bibigyan. Kahit ako nakikita nyo ako rito nangangaral, huwag nyo akong bibigyan. Wag. Yung mga anak nyong nahihirapan sa buhay, yung gustong mag-aral, doon nyo sa kanila ibigay. Family first. Sa katotohanan lang, ang salapi hindi kailangan ng Panginoon. Yan ang kailangan ng Panginoon, yung mga puso ninyo. Yung mga puso natin handang sumamba sa Kanya at magtapat, ayun ang kailangan ng Diyos. Free from money, free from anything.
Eh, anong gusto ng Panginoon? Sa palagay nyo ba kailangan ng Panginoon ng pera? Hindi. Kung may kailangan yan, yung mga sugapang pastor at preacher, mga reverendo pa, yung mga leader talaga ng church nila, tinatawag pa mga apostol eh, anak pa ng Diyos eh, pero nangunguha ng pera. Makikita nyo sila yun, sila yun. Yung sabi ng Biblia, di ba, na sa Book of Jude, sanay silang manlangis. Mabulada sila, may ginagamitan nila ng karisma. At ang kala ng mga tao, ito na yung kasagutan. Hindi nila alam yung daliri ni Satanas ang kumakalikaw sa utak nila, yung mga member. Tandaan ninyo, kapag inalis ng isang tao sa kanyang buhay, sa kanyang pananampalataya, ang head, si Jesus Christ na head of the church, ay si Satanas na ho ang kokontrol doon. Siya na magiging puno doon sa tinatawag nilang samahan. Bakit kinakailangan natin pag-ingatan yon? Isa lang ang kaluluwa natin eh. Isa lang. Di ba sabi nga ng Panginoon, anong handog ang ihahandog nyo sa akin? Nakakasulasok sa paningin tsaka sa pang-amoy ng Panginoon yung mga ginagawang paghahandog ng mga Hudyo noon. Anong kailangan ng Panginoon? Ang sabi niya, justice. Pagtulong sa mga naghihirap, sa mga orphan, yung mga batang orphan, yung mga widow, kasi wala silang tagapagtanggol, kaya yun ang sinabi ng Panginoon, na tulungan ninyo. Hindi yung mga preacher. Kung meron sa Bible yan na nakasulat, tulungan yung mga preacher, bigyan nyo yung tithes and offering, gagawin ko kagad turo sa inyo yan. Pero wala ho talaga, wala. Hindi dapat ituro ang wala sa Biblia at itinuro at hindi itinuturo ng Panginoon. Huwag nyo ituturo ang hindi itinuturo ng Panginoon sapagkat sa impyerno kayo babagsak. Pero yung mga preacher na yun, they don't care. Ang tunay na mga ngaral, alisan mo man ng kayamanan niya, ng lahat na tinatangkilik niya, susuong niya pa rin ang buhay niya sa pangangaral. Ganun ako. Kalimitan, ang ginamit ng Panginoon para lumaganap ang gospel, alam nyo kung ano? Mga soldiers. Kasi yung mga soldiers na to, may discipline sila kahit sa lupa sila matulog, sa foxhole, matutulog sila, hindi magre-reklamo kahit nagugutom. Kaya ang Christianity kumalat noon sa Rome dahil sa mga soldiers. Lalo na yung mga nadistino noon sa Israel, ng panahon ng Panginoon sa Kristo, na nakakilala sa Kanya. Tulad ng mga centurion, si Cornelius, at iba pa. Pero yung mga preacher ngayon, anak ng mga anak ng mga preacher din na mga nangaral, kumulumbat ng pera sa tithes and offering, sa mga ikapon tinuturo nila, laking bahay lang yan eh. Mga tamad yan eh, mga nagko-computer lang yan. Lalaro lang ng game yan, higa-higa pagkatapos tinawag ng Diyos, full time. No, it's a mistake, it's a lie. Pag sinunod nyo yung mga yon, yun tinatawag na pag-ingatan natin. Pag-ingatan natin yung mga ganon. Yung mga yun, hindi susunod talaga sa Diyos yun. Teka yung mga preacher na kung may mga preacher kayong ganon, padala nyo itong ano ko. Hinahamon ko sila. Let's go to Mindanao, sa mga Muslim infested area. Mangaral tayo. Dalawa sabay. Sa isang linya ako, siya doon sa isang Kumatapang sila. Kung handa silang mamatay para sa Panginoon, kahit hindi dun eh. Let's go to Bangladesh, Sri Lanka, maraming Muslim dun eh. I will pay you plane ticket sa Philippines. May passport ka lang, dadaling kita. Let's preach. O yung mga preacher dyan na sa Philippines na mayayaman, mga nakatira na sa malalaking mansyon, galing yung pera sa mga member yon. Come on, let's go to Saudi Arabia. Let's go to Kuwait. Nanggaling na ako sa Kuwait as a military. Nanggaling na ako sa Iraq as a military ng Amerika. Military guy. Let's go. Let's go. Hindi ako natatakot mamatay. Kahit pugutan ako ng ulo, kahit barilin ako ng machine gun, I don't care. I don't care about my life, my body. Kasi ang Panginoon ko si Jesucristo, na sa huling araw ako'y bubuhay na maguli. At kapag ako namatay, alam ko, pupunta ako sa piling niya. Kayo mga preacher, naghahaman sa pera, alam nyo panloloko yung ginagawa ninyo, takot kayo mamatay. Dinadala pa nga ho sila sa ospital eh. Dok, kinakailangan gawin yung lahat para mabuhay.
babayaran namin. May pambayad sila kasi nga, yung mga kinulimbat nilang pera sa turo nilang tithes and offering sa inyo. Kaya meron sila. Eh kayong mga nagbigay na, saan kayo pupunta ngayon? Naubos yung pera nyo dahil sa kabibigay sa kanila. Saan kayo ngayon pupunta? Kay Rapid Tulfo, hingi kayong tulong. Sa mga barangay, sa mga ano. Sana? Doon nyo lang marirealize? Hindi kayo tinulong, iniwan kayo sa ere ng mga preacher na yon. Ni bloodletting, dugo, hindi sila magbibigay. Kung kailangan nyo ng dugo, alam ba kung kayo, kasi nasa Amerika pa ho ko, kung kailangan nyo ng dugo, pareho tayo ng type ng dugo, magpapalay ako sa Pilipinas. Hindi ako nagyayabang, magpapalay ako sa Pilipinas para lang mag-share sa inyo ng dugo. Alam ko maraming dugo doon, yung mga blood bank. Pero ibig sabihin, kaya kong gawin yun. Kailangan mo ng atay, kapiraso, bibigay ko atay ko sa'yo. Mabuhay ka lang. Papurihan mo lang ang Panginoon. Kasi yung sa akin, whatever I read in the Bible na sinabi ng Panginoon sa Kristo, ayun na mismo yun eh. Hindi na yung maniniwala pa tayo sa sinasabi ng iba. Hindi ako sikat dito sa YouTube o sa anumang platform ng social media. Kasi nga, iniwasan ko na yung mga taong gano'n, yung mga preacher na gano'n, talagang gahaman nun sa pera. Sinungaling, gahaman sa pera, hindi nyo nga malalapitan yan eh. Sasabihin na lang, kapatid, pagpe-pray ka na lang namin para gumaling ka. Asan ang tulong? Financial, wala. Laging ganun sinasabi nila, tandaan nyo, pagpe-pray ka na lang namin. Sister, brother, I pray for you. I will pray for you. Alright, yeah, come on. Hanggang doon lang sila kasi they are false prophets and false preacher, false teacher, na ginagamit ang Bible. Most of them like nasa born again Christian ngayon. Yung nasa born again, kasi religion na sa kanila yung born again Christian. Kasi nga, lagi na sinasabi sa John chapter 3 verse 3, verse 3, 5, chapter 3 verse 5, you must be born again. Hindi nila nalalaman sinasabi nila. Kasi nga, tinuruan sila ng mga bulaang propeta nilang preachers. Yung mga preacher, mukhang pera. Tandaan nyo, walang tithes and offering na tinuro ang Panginoon sa Kristo. Kung may tinuro ang Panginoon sa Kristo ng tithes and offering, pakiputol yung kamay ko. Papuputol ko sa inyo, tagain nyo, palakulin nyo, may palakul ako. Kasi sasabihin nyo na tinuro yata, hindi, wala ho talaga, wala. Putulin nyo na lang kamay ko. Pati ulo ko na lang siguro, putulin nyo. Kaya malakas ang loob ko sabihin kasi wala. Kapag hindi tinuro ng Panginoon sa Kristo, huwag nyong ituro. Hindi nga itinuro eh. Yung sinabihan ng Panginoon doon na Pharisees, dapat ninyong gawin ito. Sila yung mga nag-iikapo eh, kasi sila nagpauso na, nagpatuloy. O di mag-ikapo kayo sa religion nyo. Kaya yung mga yon, ang mga followers ng mga born again Christian na nag-tithes and offering, yan tinatawag ng mga Bible believing something. Ang talagang pattern ng kanilang ay mga Pharisees. Sila yung gumagawa nun. Na kapag nabihisan nyo ng dabitan nyo na yung mga preachers na yon, yung mga pastor na yon, ang tataas na ng ere nyon. Tapos ang plano na nila, kinakailangan magkaroon tayo ng condominium. Diba, ang daming condominium sa Philippines. May kamag-anak ko dyan, nagbebenta ng condominium, inalok nga ako eh. Sabi ko, bibili ako ng condominium dyan, wala naman titira dyan, di na-vandalize yan. Napasok ng squatter yan. Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi ko, may nabili akong property noon sa Cavite. Just in case na umuwi ako ng Philippines, pagtatayuan ko ng building yon, as in gathering, malaking building, kung may mga taong gustong sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng matahimik at mapayapang lugar, gagawin ko yun. Hindi ko pagagasosin yung mga aatin doon. Ako magbibili sa sarili ko. Tatayo ko. Itatayo ko. Nasa pangalan ko ba yun? Siyempre, nasa pangalan ko yung lupa eh. Pati materialis, siyempre ako. Wala silang gagawin kundi umupo lang, makinig. Gamitin yung facilities, ganon.